yung aking experience sa pagtatanim ng kabuting saging. At maraming mga nagpapatubo na humahantong doon sa nag-amag na pero hindi nagtutuloy. O kaya mayroon ng pinheads tapos biglang nalusaw. O kaya makikita natin na kukunti lang yung tumubo. May mga i-consider tayo pag nagtanim kayo ng kabuting saging. Kinakailangan i-consider natin doon sa malilim na lugar. Hindi siya direct sunlight. Kasi pag direct sunlight yung ating pagtataniman ng kabuting saging, ay tiyak na mas iinit yung ating bed at mas mainit sa loob. Pag yun ay mas mainit sa loob, may tendency na mamatay yung amag. At kung may pinheads man, ay hindi na magtutuloy yung pinheads because nababalik siya sa pagka-amag. Hindi na siya magtutuloy para lumaki. Ganyan yung nangyayari pag overheat. Yun yung makikita natin. And then, makikita rin natin na sa pagpapatubo ng kabuting saging, hindi lamang yung sa malilim, kundi dapat hindi siya over moist. Yung hindi siya sobrang basa yung dahon ng saging na ating gagamitin o kaya dayami. So, pwede natin siya ibabad ng 4 na oras lamang at hindi overnight. Pag overnight naman ay kinakailangan ay patiktikin natin to na maigi para sa ganun ay hindi siya over moist. Pag kasi over moist siya, mahirapan yung amag na mag-ramified sa ating ginawang bed ng kabuting saging. Mahirapan siyang i-ramify dito o mapaamag, kumalat ng mabilis yung amag dahil nga sa sobrang basa. So mas mainam na hindi siya sobrang basa nang sa ganon ay mas mabilis yung kanyang pag-ramified, pagkalat ng amag sa ating ginawang bed para sa ating kabuting saging. Mapadayami man yan o dahon ng saging o sa karton. At makikita natin sa spoon naman, lahat naman ay maganda basta mayroong amag yan. Yung visible man o makikita natin transparent siya, makikita natin doon na walang problema doon. So pag transparent, ilawan lang natin siya yung ating binhi, makikita niyo yung amag. Sa visible naman makikita natin na kahit hindi mo ilawan ay makikita natin siya. So parehas na maganda yung kanyang kalalabasan. So nagkakaano na lang yan, nagkakaproblema kahit nagaano yung kaganda yung ating ginamit na spoon ay makikita natin na hindi siya magtutuloy kahit nagaano kaganda yung binhi. Ang nagiging problema doon sa ating bed. So yun yung makikita natin na isang dahilan. Kaya iwasan natin yung overmoist at saka yung overheat. So ang ano lang natin sa kabuting saging na init pag nag-aamag siya ay nasa makikita natin 30. Ayan, 30 to 35 o kaya 37. Ayan, okay. Makikita natin hanggang doon lang. Pag lumagpas doon ay masyado nang mainit. Maganda na yung 34. Ayan, naglalaro doon sa 34, 30, ganyan. Pero pag nagkaroon na siya ng pinheads ay ibababa natin yon. Nasa ano lang yan. Pwede na yung 28 hanggang sa 34. Ayan. Kasi pag sobrang init naman kasi yung ating bed, umaabot ng 38, 39, 40, hindi siya magtutuloy ngayon. Hindi siya ganun karami yung lalabas na pinheads, maaring malusaw. Kaya iwasan natin ang overheat. May mga paraan, kagaya ng pagtatakip natin ng yero na malayo sa ating bed. Dapat malayo, mga nasa 1 meter yung kalayo niya. Huwag niyong ididikit sa ating bed. Para sa ganun ay mayroon siyang ventilation na dumadaan na hangin. Hindi siya nadadagdag o karagdagan na init doon sa ating bed. Kasi ito yung ating bed, tapos nilagay lang natin sa ibabaw yung ating yero o kaya ano man yung pinangtakip natin para sa hindi direct sunlight
ay useless yon. Kinakailangan ay 1 meter para sa ganun ay hindi siya direct. At makikita din natin na pag over-moist naman siya, pwede naman siyang mag-amag pero mabagal. Ayan. Ang gagawin lang natin doon, pasisingawin natin siya ng 5 days. Sa ika 5 days, pasisingawin natin siya ng 20 minutes, ganyan, sa umaga na wala pang ihip ng hangin. Doon natin siya pasisingawin. And then, sa ika 7 days, pasisingawin natin siya ulit ng sa umaga ulit. Hindi dapat sa tanghali o kaya sa hapon. Lalo na wag kayong magpapasingaw ng hapon. Kasi doon makikita natin wala nang init at medyo malamig na kailangan ng bulba na mainit. Kaya wag niyong bubuksan ng hapon. Dapat umaga, mga 6. Ayan, wala pang hangin yan. Wala pang ihip ng hangin sa 6. At makikita ninyo sa isa rin na nagiging dahilan yung over moist na, tapos babasahin mo pa yung 3/14 na abono, iano mo sa tubig tapos ibubuhos mo bawat layer. Isang dahilan din yon na hindi siya bubunga ng marami. May bubunga siya pero hindi siya ganun karami. Kaya ang ginagawa natin ay bawat layer maglalagay tayo ng binhi, tapos bubudburan lang natin siya ng 3/14 na abono. Konti lang, huwag masyadong marami kasi nga hindi naman yan kailangan ng synthetic na masyadong marami. Pag masyado kasing marami ay hindi rin maganda doon sa amag. Kaya konti lang, yung katamtaman lang na dami, pa ka lang nabubudbud ng magic sarap sa iyong nilulutong pagkain. So yun yung makikita natin. So yung tandaan natin sa pagpapatubo ng kabuting saging. So yun na ang ating tatandaan pag tayo ay nagtanim ng kabuting saging. At sa bawat layer ay 4 o 4 inches bawat layer. At sa dayami naman, mayroon yung mga ituturo ko sa inyo, yung pwede siyang i-compost pero dapat balot na balot siya, tapos doon sa init natin siya i-compost para sa ganun dagdag init. At pag dagdag init, mainit yung substrate natin, tapos mainit pa yung ay talaga mamamatay yung mga amag na nandoon. Pero wag muna doon. So ito yung mga lang, simple muna na madaling sundan. At makikita natin yung resulta niya. Pwede kayong magpasinga ulit pag sobrang over moist ay ika 10 days. Ayan, sa umaga pa rin yun. Huwag kayong magbubukas ng hapon kasi mababawasan na yung init niya na kailangan niya sa gabi. At hindi lamang yon, pagkatapos yun na araw ay makikita ninyo nagsisilabasan na yung mga pinheads niya. At lahat sa mga nagtitinda yan, maganda yung mga spoon niya. Nagkakatalo na lang yan, nakakaproblema minsan doon sa ating pagtatanim. Sabi ko nga, pag hindi naman nasunod yung mga pagtatanim natin, ay kahit na gaano kaganda yung ating binhi, ay hindi pa rin yan tutubo pag hindi natin sinundan yung mga payo ng mga nabilhan natin na spoon. Kasi yan, mayroong mga kanya-kanyang mga technique. So, kung saan kayo bumili ng spoon, ay sundan nyo lang. Kung sa akin naman, sundan nyo lang aking mga video. At pwede rin naman kung kayo sa iba bumili, ay pwede naman yung sa akin. Huwag nyo lang pag-mimix yung sa kanya tapos yung sa akin pinagsama-sama ninyo, ayan, nagkayari-yari na. So kung bumili kayo sa iba, pwede naman kayo manood sa akin at sundan nyo lamang yung aking mga video at makapagpatubo kayo. So hanggang yan lang at God bless sa inyong lahat. Sana mayroon kayong natutunan sa aking pagtuturo ng aking experience sa inyo, na sana hindi mangyari yung failure sa pagtatanim ng kabuting saging.